Maligayang pagbabalik, mga kapwa ko manlalakbay sa kosmos. May mga araw sa siklo ng buwan na parang isang tahimik na lawa at may mga araw naman na tila isang rumaragasang bagyo. Ngayon, haharapin natin ang isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamapanganib na araw sa buong buwan ng siklo. Ito ay isang araw kung saan isang maling salita, isang maling desisyon ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na kamalasan na tatagal ng isang buwan. Ngunit huwag kayong matakot. Ako ay narito upang maging gabay ninyo sa kadilimang ito at ituturo ko kung paano hindi lamang makaligtas, kundi gamitin ang matinding enerhiya nito para sa inyong kapakinabangan. Ngayong araw ay ang ika-22 na araw ng buwan, ang pinakahuling araw bago ang pagsilang ng bagong buwan. Ito ang pinakamadilim na sandali, ang huling yugto ng humihinang buwan, kung saan ang lahat ng enerhiya ay nasa pinakamababang antas nito. Upang palalain pa ang sitwasyon, ang buwan ay kasalukuyang nananahan sa tahanan ng Scorpio. Ang Scorpio ay isang tanda ng malalalim na emosyon, mga lihim, kapangyarihan at transformasyon. Ang kombinasyong ito, ang pagtatapos ng siklo at ang matinding enerhiya ng Scorpio ay lumilikha ng isang napakabigat at pabago-bagong kapaligiran. Ang mga pangunahing simbolo ng araw na ito ay ang pugita o mas kilala bilang Hydra at ang gagamba. Parehong kumakatawan sa mga ilusyon, panlilinlang at ang panganib na masilo sa mga komplikadong sitwasyon na parang sapot. Ngayon, suriin natin ng mas malalim ang mistikal na diwa ng araw na ito. Ang enerhiya ng ika-25 na araw ng buwan ay pangunahing mapanira, ngunit mahalagang maunawaan na hindi lahat ng pagkawasak ay masama. Ito ay ang enerhiya ng paglilinis, ang paggiba sa luma upang magkaroon ng puwang para sa bago. Isipin ninyo ito bilang isang kinokontrol na sunog sa kagubatan na sinusunog ang mga tuyong dahon at patay na sanga upang payagan ng bagong buhay na sumibol. Ang pugita o hydra ay sumisimbolo sa mga problema na tila dumadami sa tuwing sinusubukan nating solusyonan. Ang gagamba naman ay naghahabi ng sapot ng mga ilusyon, mga kasinungalingan, at mga tukso na maaaring bumihag sa atin kung hindi tayo mag-iingat. Ang araw na ito ay konektado sa elemento ng tubig dahil sa impluensya ng Scorpio na kumakatawan sa ating malalalim at madalas na nakatagong emosyon. Ang mga planetang kaakibat nito ay sina Pluto, ang planeta ng kamatayan at muling pagsilang, at Mars, ang planeta ng labanan at komprontasyon. Ang mga bato na makakatulong sa atin ngayon ay ang mga may proteksyon at grounding na katangian tulad ng itim na perlas, serpentine, at madilim na jasper. Ang mga kulay na nangingibabaw ay itim at lahat ng madidilim at malabong kulay. Ang espiritual na mensahe ng universo para sa araw na ito ay malinaw. Harapin ang iyong mga anino. Huwag kang magtago sa iyong mga kinatatakutan. Ito ang perpektong panahon upang putulin ang mga ugnayan, mga gawi, at mga paniniwala na hindi na nagsisilbi sa iyong pinakamataas na kabutihan. May isang sinaunang alamat na perpektong naglalarawan sa enerhiya ng araw na ito, ang kwento ni Hercules at ng Lernaean Hydra. Ang Hydra ay isang nakakatakot na halimaw na may maraming ulo na naninirahan sa isang latian. Ang bawat ulo ay may taglay na lason at ang pinakamatindi sa lahat, sa tuwing pinuputol ni Hercules ang isang ulo, dalawa pang bago ang tumutubo sa lugar nito. Sa simula, si Hercules ay desperado. Habang siya ay lumalaban, lalo lamang lumalakas at dumarami ang ulo ng halimaw. Ang Hydra ay ang perpektong simbolo para sa ating mga paulit-ulit na problema, mga masasamang bisyo, mga nakalalasong relasyon, mga negatibong pag-iisip. Sa tuwing sinusubukan nating labanan ang mga ito sa pamamagitan lamang ng puwersa, tila
lalo lamang silang lumalala. Ngunit sa tulong ng kanyang pamangkin na si Iolaus, natuklasan ni Hercules ang solusyon. Sa bawat ulo na kanyang pinuputol, agad na sinusunog ni Iolaus ang leeg gamit ang isang sulok. Pinipigilan ng apoy ang pagtubo ng mga bagong ulo. Ang apoy na ito ay sumisimbolo sa espiritual na paglilinis at kamalayan. Hindi sapat na putulin lamang ang problema. Kailangan itong linisin at paghilumin mula sa pinakaugat sa pamamagitan ng liwanag ng ating intensyon. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na sa araw na ito, ang pagharap sa ating mga hydra ay nangangailangan hindi lamang ng lakas, kundi ng karunungan at ng banal na apoy. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad, pagtanggap at determinadong paglilinis. Sa isang araw na puno ng nakatagong enerhiya, ang universo ay nagpapadala sa atin ng mga sinyalis at palatandaan. Narito ang ilan sa mga dapat ninyong bantayan ngayon. Una, kung makabasag ka ng salamin, ito ay isang malinaw na babala na ang iyong energetic na proteksyon ay nabasag at kailangan mong palakasin ito kaagad. Pangalawa, ang pagkatapak sa putik o anumang maruming bagay ay isang senyalis na ikaw ay nasasangkot o malapit ng masangkot sa drama o negatibidad ng ibang tao. Lumayo ka. Ikatlo, kung makarinig ka ng alulong ng aso, ito ay isang paalala mula sa daigdig ng mga espiritu na maging mas mapagmatyag at protektahan ang iyong sarili. Ikaapat, ang biglaang pagpatay-sindi ng mga ilaw ay nagpapahiwatig ng hindi matatag na enerhiya sa iyong paligid. Maaaring may mga astral na entidad na sinusubukang impluwensyahan ka. Ikalima, ang pagkawala ng iyong mga susi ay simbolo ng pagsasara ng isang kabanata sa iyong buhay. Mag-ingat na huwag isara ang mga pinto sa mga bagong oportunidad. At panghuli, kung makakita ka ng gagamba sa isang hindi inaasahang lugar, ito ay isang direktang mensahe na bigyang pansin ang mga sapot ng panlilinlang na maaaring inihahanda para sa iyo. Ang mga panaginip sa gabing ito ay kadalasang mabigat, nakakatakot, at puno ng mga bangungot. Mahalagang huwag itong bigyan ng literal na kahulugan. Ito ay paraan ng iyong subconscious mind upang ilabas ang lahat ng naipon na takot, galit, at negatibong enerhiya bago magsimula ang bagong siklo. Ang mga halimaw at madidilim na nilalang sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa iyong mga personal na demonyo na kailangan mong harapin. Kung nanaginip kang nalulunod, ito ay isang senyalis na ikaw ay nalulula sa mga ilusyon at emosyon. Gamitin ang mga panaginip na ito bilang isang mapa sa kung ano ang kailangan mong linisin sa iyong buhay. Ang mga taong ipinanganak sa ikaw-winotisi na may na araw ng buwan ay may dalang isang mabigat ngunit napakagandang tadhana. Sila ay mga matatandang kaluluwa o old souls na may malalim na koneksyon sa kabilang mundo. Taglay nila ang natural na kakayahang makita ang katotohanan sa likod ng mga maskara at kasinungalingan. Gayunpaman, sa buong buhay nila, sila ay patuloy na makikipaglaban sa kanilang mga panloob na demonyo at sa mga tukso ng kadiliman. Sila ay madalas na sinusubok ng tadhana. Kung pipiliin nila ang landas ng liwanag, sila ay nagiging makapangyarihang mga manggagamot, tagapayo o mga mandirigmang spiritual. Ang kanilang dakilang misyon sa buhay ay tulungan ang iba na makalaya mula sa kanilang sariling mga mental at emosyonal na bilangguan. Ngayon, tingnan natin kung paano naaapektuhan ng enerhiya ng araw na ito ang mga pangunahing aspeto ng ating buhay. Sa larangan ng pag-ibig at relasyon, napakataas ng panganib ng mga pag-aaway, selos, at manipulasyon. Ito ay isang araw ng pagsubok para sa katatagan ng isang relasyon. Iwasan ang paggawa ng mga akusasyon at pag-ungkat ng mga nakaraang issue. Sa halip, magbigay ng espasyo sa isa't isa.
Para sa mga single, iwasan ang mga bagong kakilala dahil mataas ang posibilidad ng panlilinlang. Sa karera at pananalapi, ito ay isang napakadelikadong araw. Huwag na huwag magsimula ng anumang bagong proyekto, pumirma ng kontrata, o gumawa ng malalaking pamumuhunan. Ang panganib ng pandaraya ay nasa pinakamataas na antas. Sa halip, ituon ang iyong pansin sa pagtatapos ng mga lumang gawain at pagbabayad ng mga utang. Sa kalusugan at kagandahan, ang ating enerhiya ay nasa pinakamababa. Ang katawan ay mas madaling kapitan ng sakit. Iwasan ang anumang uri ng operasyon. Ang pinakaapektadong bahagi ng katawan ngayon ay ang tiyan at ang reproductive system na pinamumunuan ng Scorpio. Sa halip ng mga beauty treatment, ituon ang pansin sa mga cleansing procedures. Sa espiritual na pag-unlad, dito nagniningning ang araw na ito. Ito ang pinakamahalagang aspeto ngayon. Ito ang perpektong pagkakataon para sa malalim na pagninilay-nilay, pagharap sa iyong shadow self, at pagpapakawala ng lahat ng emosyonal na bagahe. Kaya, ano ang mga dapat nating gawin upang magamit ang enerhiyang ito? Narito ang ilang mga praktikal na ritual. Una, ang ritual ng paglilinis ng tahanan gamit ang kandila at asin. Magsindi ng isang itim or puting kandila. Maglakad sa bawat silid ng iyong bahay ng paikot, pakaliwa or counterclockwise habang iniisip na sinusunog ng apoy ng kandila ang lahat ng negatibong enerhiya. Pagkatapos, magsaboy ng kaunting asin sa mga sulok ng bawat silid upang sipsipin ang anumang natitirang negatibidad. Sabihin ang affirmation na, sa pamamagitan ng apoy at asin, lahat ng negatibong enerhiya ay inaalis. Ang tahanan na ito ay malinis at protektado. Ikalawa, ang pampaligo para sa energetic na proteksyon. Punuin ang iyong bathtub ng maligamgam na tubig at magdagdag ng isang tasa ng sea salt at mga halamang gamot na may proteksyon tulad ng rosemary or basil. Habang nakababad, isipin ang isang kalasag ng puting liwanag na bumabalot sa iyo, na nagpoprotekta sa iyo mula sa lahat ng pinsala. Sabihin ang affirmation, ako ay protektado, ako ay ligtas, ako ay malinis. Ikatlo, ang pagsasanay sa pagputol ng ugnayan o cord cutting. Umupo sa isang tahimik na lugar at ipikit ang iyong mga mata. Isipin ang tao o sitwasyon na nais mong pakawalan. Isipin ang isang lubid ng enerhiya na nag-uugnay sa inyo. Ngayon, isipin na may hawak kang isang espada ng liwanag at gamitin ito upang putulin ang lubid na iyon. Magpasalamat sa kanila para sa mga aral na ibinigay nila at hayaan silang umalis ng payapa. Pagdating sa pagkain at kalusugan, ang panuntunan ay less is more. Kumain ng mga pagkaing magaan at madaling tunawin. Ang pag-aayuno o pagkain lamang ng mga inihurnong gulay tulad ng kalabasa, kamote, o patatas ay lubos na inirekomenda. Uminom ng maraming malinis na tubig upang matulungan ang katawan sa pag-detoxify. Mahigpit na iwasan ang karne, alak, mushroom, at mga produktong gawa sa gatas. Ang mga ito ay nagpapabigat sa enerhiya ng katawan at ginagawa kang mas vulnerable sa mga negatibong impluensya. At ngayon, ang pinakamahalagang bahagi, ang mga bagay na hindi dapat gawin. Ito ang mga pangunahing pagbabawal sa araw na ito. Una, sa larangan ng pakikipag-ugnayan, huwag makipagtalo o pumasok sa anumang komprontasyon. Huwag maniwala sa mga pangako o alok. Malamang na ang mga ito ay panlilinlang. Iwasan ang malalaking pagtitipon at matataong lugar. Huwag magpakasal o magplano ng engagement. Ikalawa, sa pananalapi. Huwag magsimula ng anumang bagong negosyo o proyekto. Huwag pumirma ng anumang legal na dokumento o kontrata. Huwag mangutang o magpautang ng pera. Ikatlo, sa personal at pambahay, iwasan ang pagtingin ng matagal sa salamin dahil maaari nitong sipsipin
ang iyong enerhiya. Huwag magsimula ng malakihang paglilinis or home renovation. Mag-ingat sa paggamit ng matutulis na bagay at apoy. At pang-apat, sa emosyonal, huwag magpadala sa takot, galit, depression o pag-aalinlangan. Ang mga emosyong ito ay magiging pagkain para sa mga negatibong enerhiya sa paligid. Tandaan, mga kasama, ang pinakamadilim na gabi ay laging bago magbukang liwayway. Gamitin ang araw na ito hindi para katakutan, kundi para sa matapang na pagharap sa iyong mga anino at sa paglilinis ng lahat ng hindi na kailangan sa iyong buhay. Sa paggawa nito, inihahanda mo ang isang malinis at matabang lupa para sa mga bagong binhi na itatanim mo sa pagdating ng bagong buwan. Hanggang sa muli, naway gabayan kayo ng karunungan ng mga bituin.